Ayun, good evening sa lahat ng mga nakikinig. Andito na naman tayo para sa isang episode ng Two Bottles Podcast kung saan ang mga issue ng lipunan ay pwede natin gawing pulutan. So ako uli ang inyong Tito Nel, ang mabait na tanggero. At ito po si Angel Lee, ang inyong promotor ng kwentuhan. Tito Nel, pakilala mo ang guest natin. Oh, sige. Yung guest natin ngayon isa sa mga close na friend namin nung college, no? So galing din siya ng PUP, architectural yung kinuha niyang kurso. And member din siya ng isang samahan ng mga leader at estudyante noon sa PUP. So ngayon ay isa siyang design consultant sa isang US-based firm and ang side hustle niya is owner siya ng Baja Graphics Philippines. So everyone, let's all welcome Benedict or Bidix. Yun. Good evening, Benedict. Good evening. Thanks for having me. Nax, English yun, Paps. Don't English me, I'm panic. Don't English yun, I'm panic. Kamusta? Kamusta? Kami, ito, okay lang. Hindi pa rin nagpapalit ng damit simula nung nakaraang episode. Yun nga yung key. Para talaga mabilis maalala eh. Oo, di ba? Yung mga cartoon, ganun eh. Isa lang yung costume. Oo, di ba? Tsaka parang di mahirap i-drawing. Oo nga, no? Parang si San Diba? Goku. Imagine mo, cartoon, iba-iba. Yun yung brand eh. Yun yung brand mo eh. Ba't mo ba nabanggit yung drawing? Tito Nel. Oo nga. Ba't nabanggit yung drawing? Sorry, nawala ako. Again. Ano yun? Bakit mo ba nabanggit yung drawing? Naghang, sorry. Wala. Nawala ka na ba ng audio? Hindi. Kasi syempre yung topic natin ngayon ay may kinalaman sa Hindi. Ayun. Yung topic kasi natin ngayon may kinalaman sa sa drawing, no? Yung pagpaplano ng outing tapos hindi natutuloy. Tama ba? Oo, yan yung specialty ko. Hindi. Pagplano, so yung hindi siya matutuloy. Yung topic natin ngayon is drawing lang talaga. Walang kulay. Walang kulay. Ayun, hindi kidding aside, yung topic natin ngayon is yung isa sa maingay na issue ngayon about sa art, yung about AI, and syempre focus tayo dun sa sa real art or yung real na sining ng pagdodrawing. Kaya si Benedict yung isa sa natin inimbita. So simulan na natin tong usapan na to para maipasa na natin yung tagay kay Benedict, no? So Benedict, kailan ka ba nagsimulang unang nahilig na mag-drawing? Syempre nung pa. Parang karamihan naman sa generation natin eh. Parang yung yung inclination natin nagsisimula talaga ng maaga. Bata pa ako na na sundan ko na yung yapak na AirPods. Si AirPods kasi civil engineer. Tapos meron kami parang long table doon. Nagdo-drawing siya ng mga plano. Tapos nakikisingit ako. Ngayon, dahil wala akong sariling papel, pumupulot ako doon sa mga lapis niya na maliliit na. Tapos, yung mga bakanting space doon sa gilid ng dyaryo, yung sa mga border, pati sa obituary, malalaking space doon. Doon ako nagdo-drawing, yung mga space doon. Nakita ko siya kasi dati nagdo-drawing siya ng mga parang jet plane. Parang fighter jet, ganun. Parang the Jetsons na na klase ng drawing, parang Flintstones. Ganun. Nagpapadrawing ako sa kanya, sabay kinokopya ko. Kaya paulit-ulit lang hanggang sa medyo nag-explore na ako mag-isa. Tapos pag mga grade 5, grade 6, sumasali ako ng poster making contest, high school. Hanggang sa yun na. Na-convince nila ako na kumuha ng architecture nung college. Pero parang in between,
ano siya, parang innate talaga sa akin na ano eh, na mahilig talaga ako mag-reproduce ng tawag dito. Kung ano nakita ko sa screen, ganun. Kung ano nakita ko sa mga paligid, pinodrawing ko. Lalo na yung nauso yung Dragon Ball, grade 5 bata ako nun. Dragon Ball Z. Oo, Tsaka yung Yu Yu Hakusho, yung Ghost Fighter. Fighter. Ghost Oo, Fighter. yun. Mahilig Mm. talaga ako dun. Doon ako na tuto talaga medyo maging critical dun sa pagdodrawing, maging technical. Mhm. Ayun. Kasi hindi nyo na itatanong, no? Wala kasi talaga akong inclination pagdating sa pagguhit eh. So, kung kayo kasi i-visualize yung gusto kong ma-drawing pero hindi ko kayang Ah, gawin. So, kaya kaya nga kayo yung mga friends ko na merong okay. inclination sa ganyan. Ah, Kayong napaka ah, kayong best person to ask pagdating sa mga ganyan. ah. So, yun nga, so nakita naman natin kung sino yung pinaka naging influence mo, no? So, yung pag-take up mo ba ng architecture is it the same na sa in-expect mo na Ah, nakakalabasan nung pag-drawing mo? actually, ang ganda ng question mo kasi nung high school ako, parang medyo easy go lucky ako eh. Hmm. And hindi ko rin alam eh, medyo ah pagdating ko kasi nung lumipat kasi ako ng eskwelahan nung high school, na nagkaroon ako ng mga tropa na mahilig magbanda. Tapos Mhm. sinali nila ako tapos mas dun napunta yung interest ko sa pagbabanda. Medyo napabayaan ko yung pagdo-drawing. Tapos na-incorporate ko rin siya sa punk music, yung skateboarding, ganyan. Kasi yung panahon nun, ewan ko kung naabutan yung Extreme Games. Nakita niyo sa Mm. Channel Ah, 13, di ba? Tuwing may Oo. ano doon, skateboarding o kaya bike competition o kaya rollerblades, kadalasan may background music sila na punk. Tapos doon ah. nakaka-discover ako ng mga punk na banda. Na recently ko lang naririnig ulit. Buti natandaan ko pa yung mga pangalan nila tsaka yung title ng mga kanta kasi hindi sila available dito sa Pinas eh. Ngayon, tawag dito. So, parang hindi ko alam yung kukunin ko nung college kasi bago ka pa graduate ng high school, nagtatanong-tanong ka na eh kung saan ka papasok eh. Nag-a-apply ka na eh kasi 'di ba maaga ang entrance exam. Mm. 'Pag nahuli ka, yari ka eh. Unless may pera ka, 'di ba, na parang kung sa mga private school basta may pera ka kadalasan kaya naman eh. Enroll lang. Mm. Oo, eh hindi naman kami gano'n eh. Tapos hindi pa ako maaga. So, wala pa akong alam sa pagbiyahe sa mga jeep. Anga-anga talaga ako kasi one time inutusan ako ng airmats na pumunta ng UST nun. Ang lapit lang sa amin kung tutuusin, ilang sakay lang ng jeep eh. Eh medyo magulo magkwento sa airmats ng instruction. Umabot kami ng Quiapo, hindi ko pa rin nakikita, bumalik kami. O ano, Ang layo nun. nakuha niyo yung requirement, sabi. Dalawa pa kami nung kabanda ko. Nakuha niyo yung requirement? Hindi po, isang kabanda ko. Saan ba kayo Napunta ka ng nakarating? FPU. Oh, oh, may gano'n na. Ano, Daraon, gano'n. Umabot na kami doon. Umuwi na lang kami. Sabi ko, iba na to, Dre. Ano na to, Visayas na yung kasunod nito. Tapos Pamindanao na. Wala talaga akong alam sa pagbiyahe nun sa jeep. Ayun nga, so anyway, kasi parang ang nangyari nun, hindi ko alam yung course na kukunin ko. Ang alam ko lang, naririnig-rinig ko, fine arts, tsaka, ayun nga, fine arts daw. Eh, yung sinasabi lagi ni AirPods tsaka ni AirMats, sa Walang fine pera. arts daw walang pera. Oo, tama, tama. Ikaw din, narinig mo rin, walang pera. Ngayon, kung naalala niyo yung mga poster dati ng mga pelikula, malapit sa SM, di ba? Mga pininta, ganun. Mm. Yung mga mano-mano. Tapos Mm. hanggang sa naging Mm. tarpaulin na sila, hanggang sa nag-advance na. Oh, kita mo nawawala na yung mga billboard diyan, ganyan, ganyan. Wala ng trabaho yung mga yan, eh, kalaban mo yung mga yan, ang gagaling na niyan, expert na. Kung sila nawalan ng trabaho, paano ka pa? Sabi sa akin. Di siyempre sabi, alam ko na, sabi sa akin, mag-architecture ka na lang. Kasi alam nila iniiwasan ko yung math eh. Oo. Iniiwasan ko yung math, Ang daming mag-architecture ka na matang lang. arki eh. Oh. Kumpara sa engineering, mas konti ang math niyan, pero mas marami Oo. drawing.
diyan may pera. Sabi ko, "Sige, sige, yan na lang, mukhang okay yan, ah." Tiisin ko lang konti yung math, nakaano na, makakaraos din, parang gano'n. Mm. 'Yun, kinuha ko yung architecture. Tapos ang unang napasukan ko nun sa Mapua. Nakadalawang years lang ako dun, kaso yung isa ata sa board members nila, parang Yupanko ba, Yuchenko, group of companies, yung sa Lasal, Oo. ah, Yung gagawin nilang bini malaya. Lutsenko. oo, oo, Yuchenko, oo, binibili nila. Hindi sila nag-succeed dun sa pagpalit ng pangalan, pero ginawa nilang quarter semestral, chong. Mm. Quarter, hindi try. Tapos sobrang ikli nung alam mo sa regular na 2 sem per year, hirap na hirap akong mag-ano, mag-comp mag-cope dun sa ano, sa timeline na yun para matutunan ko yung dapat kong matutunan dun sa mga courses na ano, sa mga subjects sa loob ng module na yun, sa loob ng semester. Hirap na hirap ako. Kasi wala din akong alam sa architecture, eh, tsaka wala naman akong passion for designing houses, spaces. Wala talaga, ano ko lang, sinikmura ko lang. Pero hindi yun yung ano ko, hindi talaga yun yung gusto ko. Pero una, siyempre kung ano yung ikabubuhay mo, yung iniisip ko, eh. Tsaka si Sir Pats nun nag-invest na rin siya sa mga gamit na pang-construction. So, parang inaasahan niya na yung mga ininvest ko, i-ano ko sa'yo, papamana ko sa'yo. Mm. Makakamenos ka, di ba? Parang practical lang. So, yun, hindi ko talaga siya natapos. Hanggang nung sabi ko kay Ermats, tapos yung dalawang kapatid ko kasi, ito nagkataon lang, hindi naman ako nagpapaka-hero. Nagkataon lang din na yung dalawang kapatid ko, parang pag-graduate ata ng grade school, papunta na sila ng high school, yung isa. So, sa private sila. So, naisip ko, hirap na kami nun. Kung hindi ako mag-giveaway, titigil talaga sila. Oo. Diba? Baka hindi nila masikmura yung ganung sitwasyon, sabay magkadaleche-leche na yung ano. Ay, sorry. Pwede ba? Di okay lang yun. Okay Okay lang lang. yan. Nagmumura kami dito. Ang mura kayo dito. Baka magkanda loko-loko na yung ano nila, yung tawag dito. Yung nasa kinabukasan ano, nila. yung ganun. Sabi ko, hindi ako na lang mag-adjust. Total, kailangan ko rin ng pahinga. Mm. Sabi ko kasi ano, yung 2 years na tinagil ko sa Mapua, medyo ang laki ng adjustment na ginawa ko, eh. Kasi nung lumipat ako sa public school nung high school ako, hindi naman sa inaano ko yung sa public, pero ibig ko sabihin, nag-a-adjust din kasi yung mga teacher kung ano yung, alam na ng mga estudyante, dun sila magsisimula. Hindi sila puwedeng magturo ng more advanced, Oo. parts ng mga subject kung hindi nga talaga naiintindihan ng mga estudyante. So, yung ginagamit ko lang nung dati, stock knowledge lang. Oo, Medyo kasi hindi ako nag-step forward. ahead ka sa kanila. Oo, no. Di naman sa ano, hindi sa discriminate. Pero mas masaya ako dun, sa totoo lang. Mas masaya ako nung lumipat ako sa public. Kumbaga mas totoong tao yung mga kasama ko. Mas ano, ewan ko, mas chine-cherish ko sila, kaysa yung maging kaklase ko ng private. Kasi ano Ah, sila, ah, hindi sila ganun ka-competitive pagdating sa ano. oo. Yan. Tsaka mga totoong tao, hindi wala silang pakialam kung sino ka ano ka. Yun nga, yung katulad nung sinasabi ng mga komedyante, yung parang, 'pag nag-aasaran kami, yung mga kapintasan sa katawan natin, sa itsura natin, yung mga Mm. form of endearment lang namin. Halimbawa, yung Mm, sa'min, mm. yung isa parang pango, niloloko nila. Nonos, anong nonos? No-nose pala, wala palang ilong, yung pinangalanan nila. Pero parang lambing namin yun sa kanya. Parang gano'n. Anyway, parang lumalayo na ako. Ito yung sinasabi ko sa'yo, Jonel, naliligaw ako sa mga topic, eh. Di okay lang yan. Ayun. Okay lang, okay lang, Ayun, okay lang. ayun. So, yung lumipat ako sa tapos tumigil ako ng ayun nga, parang ibig ko sabihin yung adjustment ko from, public school to Mapua, medyo mataas yung nila, lalo na sa math, na mahina mahina ako dun, hindi ako kagalingan dun, eh. Kaya tumigil muna ako, tapos tambay, in-enjoy ko muna, tambay ako sa mga tropa ko, banda-banda, ganyan, skateboarding, hanggang sa nagtrabaho ako sa Ministop. Sandali lang din, wala pang 3 buwan.
Tapos nakakuha ako ng chance na makapasok sa PUP. Ang problema nun, yung open lang na course, wala nyo, BS Math. BS Math. Ironic, di ba? Tapos Malas. no ship subject daw. No ship na course. Pinatulang ko na lang din. Buti na lang kamo, after 2 years, ano tawag dito? After 2 years ba? Nagpalit ata ng chairperson. Tapos pwede na mag-shift. Kaya nakapag-shift ako ng architecture. Architecture. Oo. Kaso nagka-problema ako dun sa architecture. Hindi ko alam bakit ako naging incomplete. Pumapasok naman ako, nagpapasa ako. Ngayon parang nawalan ako ng gana kasi parang merong dun kailangan mo ipasa. Pag tapos mo ng 2 years, kailangan mo ipasa tong exam na to bago ka makapasok ng third year. Makakuha ng mga major subjects for third year. Ngayon, anong nangyari nun, tawag dito, may mga prerequisite na subject eh. Since na-incomplete ako doon, tapos hindi ko na kompleto eh. Hinihingi siya na hindi ko maintindihan eh. Hindi, ang hirap hanapin ng professor. Parang naipit ako na naipit. Nasasayang yung oras ko, yung mga semester na pinapasukan ko. Butal-butal lang yung ko, yung mga units ko talaga. Hanggang sa nagtrabaho na lang ako sa call center, nawala na ako sa PUP. Yan nga. Pero kung ako tatanungin, nabivisualize ko na dati yung graphic design. Hindi ko lang alam yung course. Pero naririnig ko advertising, multimedia, pero hindi ko alam na So yun, malayo siya sa... Hindi naman malayo. Hindi naman nawala yung hilig mo sa Sa The drawing. drawing. And, Oo, hindi, sa pagdodrawing. Parang siya eh, second nature sa akin eh. Hindi naman, minsan ako, parang, ano ba to? Pwede ko siya, i-switch off eh. Parang kung kailan ko lang gusto. Ganun. Manual siguro, purol na yung kamay ko, manual. Pero kung pagagamitin mo ako ng mga tools Sa digital computer, platform. madali na. Kasi ganoon din naman eh, kahit yung pagsusulat ko, maayos yung sulat ko nung yung tawag dito, nung nag-architecture ako, nagsusulat nga ako ng prof namin eh, tapos pinapagaya sa mga sa mga freshmen. Pero ngayon pasulatin mo ako, mukhang mukhang kusot. Kasi pati yung pagsusulat na yan, skill yan eh. Skill yan eh. Oo, pre. Kasi kayo pagsusulat na ng pangalan eh. Pero yung akin naman, parang walang pinagbago. Napapractice mo pa rin? Hindi. Ever since, gano'n na talaga siya eh. Sabi nga sa'yo, di ba? Wala akong inclination pagdating sa ganyan. Pati sa pagsulat. Pero yung misconception ng mga tao, no, na pag marunong ka mag-drawing, maganda ka magsulat. Actually, para sa akin, baliktad, pre. Ewan ko para sa Benedict ka. Totoo. Agree ako dyan. Diba, marami marunong mag-drawing na ang pangit ng sulat. Pero na lang yung mga architecture katulad mo. Kasi kayo, may mga plates ang architecture eh, di ba? Nag-technical drawing kayo, di ba? So, nasasanay kayo na magsulat talaga ng maayos. Kailangan eh. Oo. Pero yun yung sinasabi ko, dahil practice kami noon, pag hindi mo ulit siya pinractice, mga lawang ka. Mukhang tutsang yung sulat ko ngayon. Pag Totoo. Ano yung mga paborito mong dinodrawing, pare? Depende. Kung kailangan. Ganun. Pero, tawag dito, dalas mga punks eh. O pangkista. Ayun, medyo relate ako kay kasi yung mga design ni Benedict, malapit sa kumbaga, halos same kami ng genre eh. Kumbaga si Benedict sa punk, ako kasi sa heavy metal naman. Halos parehas lang yan eh. Pagdating sa mga graphics niyan. Si Junel kasi yan eh. More on Bloomstat 18 yan eh. Yung mga pinapakinggan ni Junel. Ayun na. Ano yun? Bloomstat
Saka Laglagan 80s, ata to. Ah, diba? Nawala na naman ako, nakakainis. wala siyang clue. Hindi, Ano yung huling pinag-usapan nyo? yung Nawala pagdating sa ako. music Hindi. choices pa eh. Kasi di ba nabanggit ni Benedict siya, punk. Ako heavy metal eh. Ikaw kasi di ba more on ano ka, Beanie tsaka SB19. Gago yun. Pero hindi natin sinasabi na hindi magaling yung SB19 na. Pero ang inclination ko sa music, more on alternative rock. Sa minsan depende sa mood pre, 'di ba? Minsan Slipknot, minsan Slapshot. Pag galit ka, Tubero. Pero Alam niyo ba yung Tubero? Pero, Ang ganda lang, ang bilis lang ng linya nun. hindi ko kasi mapatugtog yung tubero dito sa bahay. Bata pa yan ako eh. headset. Kung nakikinig Headset. lang ano yun, na medyo natitripan niya rin yung metal. Babae yung anak ko ha. May magandang kanta yung Tubero eh. Yung yung patungkol sa mga chismosang kapitbahay. Ala ko tungkol sa mga guard eh. Meron din card. Anyway, ang tawag dito. So Benedict, naging naging malaking factor yung yung pagdo-drawing kaya yung sa pagtahak mo sa buhay mo, no. Kaya ngayon nagamit mo siya, more inclinated into art pa din yung mo, no. Yung side hustle tsaka career, no. Oh, actually, tawag dito. Cliche pakinggan, no? Pero pag yung mo talaga, sinundan mo talaga yung alam mo na gawin. O yung passion mo, yung ewan ko, talaga siya sa akin eh, natural siya sa akin eh. So parang pag sinabi na yung do what you love, hindi ko naman sinasabi na I love drawing, I love sketching, ganon. Parang cliche masyado pakinggan pero yun ang totoo eh. Yun talaga yung ginagawa mo, yung parang hindi mo maiwas. Parang parte na ng katawan mo, parang another set of skills pa o siya, parang pang ilang senses mo, 'di ba? Parang nakakaamoy ka, nakakaramdam ka ng sense of touch, nakakakita ka. Parang sa akin, isa doon sa mga senses na yun, nakakapag-drawing ka. Parang kaya kong i-interpret yung halimbawa, emotion o amoy into something visual. Yun, parang ganun siya eh. So kung ganun siya, tapos hindi ako masyadong stress sa trabaho kasi parang nagamit mo kung ano yung alam mo na eh, 'di ba? Regardless kung nakapagtapos ka ng pag-aaral o hindi. Parang mas balance yung buhay. Kaya talagang 'di ba? Kahit saan ako magpunta. Kasi actually, nung nagtrabaho ko ako nabanggit ko na, nag-draftsman din kasi ako sa Abu Dhabi for 5 years. So may kinalaman siya sa architecture. May kinalaman siya sa architecture. Ang specialization ko doon, parang industrial kitchen and laundry design. So yung mga tawag dito, kung paano yung planning ng mga heavy equipment sa loob ng mga commercial areas, tulad ng mga palaces, mga hotel. Kasi iba yung mga kitchen dyan eh, mga back of house. Pati yung mga laundry nila pagka sa mga labor areas, napakalaki. Parang malalaking makinarya. So, anyway, pagdo-drawing pa rin yun, part nun yung nabivisualize mo yung yung mga equipment na kailangan mo ilagay. Kasi kung hindi mo kayang paano ba? Kung hindi mo kayang i-visualize yun ng 3D sa utak mo, yung plano, magkakandalo-loko yung yung planning mo eh, tsaka yung trabaho mo eh, di ba? So, yun din. Yung kahit linya-linya lang yun, may kinalaman siya. Yun nga lang, hindi siya yung tipong na-excite ako, nakapag-design ako ng bago. Unlike ngayon na nakapag-design ako ng mga stickers, t-shirt, ganyan. Yun yung hilig ko pala. Sinasabi mo kasi kanina yung mga dinodrawing ko. Tanong mo kanina, kadalasan mga ganun eh, mga bungo-bungo, mga punks, mga pangalan ng mga banda, ganun. Medyo related, parang mga poster design, ganun.
Yung mga poster na pang-banda, ganun yung hilig ko talaga eh. Actually, ganun yung gusto ko maging niche. Nagka-character design din ako sometimes. Pero, ayun nga, pag may oras lang, kasi sa trabaho ko ngayon, nakafocus ako sa social media. Social media post, Mhm. mga ganun. Tsaka parang mga presentation, magawa mga presentations, mga ebook, ganun. Na hindi sa style ko. Sa style na gusto ng kliyente ko. Yan. Kliyente. So, dun medyo nagkakatalo kasi Mm. parang Mahirap naman kasi i-present reservation. yung company ng client mo tapos ang gagamitin mong design pang. Sabi ko na nga ba. Oo. Hindi nga, totoo naman, di ba? Siyempre, Daycare sticker, no? Tapos may mga bungo-bungo. Tapos yung kumpanya nila parang preschool lang dati nga, no? wow, ang wholesome sabi nila. Pero yung art, yung pansin ko sa drawing kasi ni Benedict dati, nakita ko na yung mga drawing mo eh. Kung kukumpara mo siya ngayon, ewan ko kung familiar ka dun sa mga tattoo artist na yung cyber sigilism, more on geometrical drawings na may Parang alam ko yung halong tribal design. Parang ganun, parang ganun yung ano mo eh, yung sa line of art mo eh. parang alam ko yung sinasabi mo. Parang may nakita niya, may maninipis na linya. Oo, oo, Parang oo. ano, di ko kaya yung ganun eh. Pero, pero maaari na medyo may similarities. Oo. Mm, Pero, ayun. similar na ganun. Nabanggit mo yung Ayun. Napuputol dito nila. wala na naman ako. Ayun na yan. Dito, nakakirinig ka namin actually. Nag-vlog lang yung video mo. Narinig. Okay. Hindi, nabanggit rin kasi ni Benedict yung yung more on sa social media siya nag-focus. So, malamang narinig mo na yung kwento about sa yung AI artist na parang binash kasi nga pinagkakakitaan niya yung AI art. AI art. Teka lang. Antay natin. Jorel. Yeah, nakabalik na siya. Nakabalik na ako. Nakikita ko kayo. Nasa fourth dimension ako eh. Ayun. Tawag dito. Ayun nga, sa totoo lang, no, wala akong strong opinion against say, AI or AI artist. So, para sa akin, wala pang AI artist eh. Siguro AI operator. Kasi, ang ginagawa ngayon, in terms of art, in terms of producing images or videos, kumukuha lang siya ng data niya doon sa mga existing videos and images online sa World Wide Web. Diba? Kung ano yung publicly available. Kaya marami pa ng error. Mahilaw pa yan eh. Pag may nilagay ka ng text, hindi yan na masusunod. Tapos, halimbawa, meron nga nagbigay ng example eh, na parang halimbawa, meron kang image na gustong i-produce, may kinalaman sa oras, tapos in-specify mo yung oras na gusto mo makita dun sa clock. Hindi yun ang lilitaw. Meron siyang lilitaw na oras na bakit yun? Tapos it turns out, yung pinakamaraming, parang 1055 ata, pinakamaraming image na makikita mo sa Google, 1055, parang gano'n. Hindi ko maalala kung 1055 nga yung oras Pero yun, parang ibig sabihin, dependent siya sa kung anong laman ng World Wide Web. Kaya minsan, hindi mo talaga mapiga yung gusto mo. Tapos, yun. Siguro, by the time na parang ako, bubuo ako ng sarili kong library of videos and images, sabay gagamitin ko yung AI as a tool to merge or parang i-compose yung kung ano gusto ko mangyari dun sa images or sa videos, 'di ba? Or sa animation. Using my own concept, hindi ko ginagamit yung concept na meron na sa labas, 'di ba? Yun siguro masasabi kong AI art. Tapos ako yung AI artist nun. Kasi
ginamit ko yung AI as a tool para parang i-manipulate yung content na sa akin naman galing, 'di ba? Yun Oo. masasabi ko. Para sa akin lang yun, ewan ko kung ganito rin yung opinion na iba. Kasi hindi ako masyadong dive sa issue na yan eh. Pero marami ako nakikita talaga na nagpoprotesta. Kasi parang Ah, naging contention nila diyan, yung image, wala naman talagang ginawang image. It's more on kinonvert lang siya on an art style ng isang existing anime studio. Tapos yun yung kine-claim nila na yung nagke-claim AI artist daw siya. Which is basically parang kung hand-drawn siya, yun yung ino-drawing mo sa style mo, di ba? mm, Pero hindi, ginamit mo lang yung AI para maging similar dun sa particular artwork. So, Hmm. yun yung inaano nila, considered ba silang artist or wala lang. Pero I yung think tama yung sinabi mo kanina na oh, it's more on tawag dito, political. AI uy, operator. medyo AI lumalalim operator. tayo. AI operator ang para sa akin kasi ayun nga, sa ngayon dependent pa rin siya sa kung ano lang available online eh. Kasi yung art, ano yan eh, parang an expression eh, di ba? Mm. Hindi siya tawag dito. Ano yung express mo kung kumuha ka lang ng mga information o mga gumamit ka lang din ng mga online, di ba? Kung ano na yung available. Parang gumawa ka lang ng meme, di ba? In a more Oh, advanced manner. Pero Mhm. no offense kung meron diyan mga nagki-claim na AI sila artist. Para sa akin AI operator lang 'yon. Kung di sila gagamit Mhm. ng resources ng iba, sige, AI artist. Kasi meron diyan, sabihin na natin na meron sa mga kasama ko siguro sa parang ibig sabihin bilang mga graphic designer, graphic artist diyan na gumagamit ng AI, sabihin na natin na legit sila na graphic artist, legit na graphic designer, ganyan. Pero pagdating sa AI, hindi mo matatawag na artist yan. Parang, oo, sige, graphic artist kayo, graphic designer kayo, pero hindi kayo AI artist. Kasi hindi mo naman art yan eh. Di ba? Gumawa ka Correct. lang ng script, gumawa ka ng code, gumawa ka ng script na susundin ng AI, tapos siya yung ewan ko kung art mo matatawag yun. Di ba? Parang, ewan ko. Correct me if I'm wrong dun sa mga viewers nyo. O Pero I think Pero, I think may point ka naman doon. uh, Pero I think kung gagamitin mo yung AI more on enhancement ng sarili mong art, katulad ng sinabi mo kanina, yun siguro pwede mo tawagin sarili mong AI artist, no? Kasi kumbaga refinement lang yung pinagawa mo dun sa sa AI. oo nga, parang tools lang siya eh. Kasi sa mga Adobe Illustrator, Adobe After Effects, may mga in-install sila na plugins eh. Parang ito yung compilation ng parang mga movements or na yun na parang gagawin niya na para sa'yo. Imbis na yung mamano-mano mong ilagay yung mga numbers o values para magawa mo yung ganitong effect dun sa mga tools na yun. Pag kinlik mo yun, parang na siya eh. Parang remote control. Ito yung gusto mo mangyari. Sige. Yun. Pero ikaw, naano mo na yun sa sarili mo na ganun talaga yung gagawin mo. Kailangan mo lang na mas mabilis na paraan paano gawin yun. Pwede mo naman siya gawin mano-mano eh. Parang nagbigay lang siya sa'yo ng shortcut. Yun yung mga plugin sa mga Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, mga ganyan. Ngayon, parang maaring maging ganun yung function ni AI in the near future. Kasi ngayon hilaw pa siya. Parang introduction lang siya. Ako, siguro kung gagamitin ko siya, parang lang eh, parang mabilis lang yung pag-conceptualize eh. Kasi ang isa sa mga mahirap para sa mga sa mga designers, sa mga artists, yung pag-ripe na yung idea o ripe na yung inspiration, ipigay mo siya into something visual,
Para di ba? mapalabas mo yung na Oh, visualize mo sa utak mo. oo. Ang problema hindi naman pure visual talaga yun. Minsan it's emotion, it's sound, ganun. Yung Tama. na-imagine mo eh. Di ba Jonel si Jonel na? Tama, Kasabay ko tama. drawing Oh, din yun eh. tama. Oh, so minsan ang hirap eh. Mm-mm. Pagka lumagpas ka dun sa maikling panahon na yun, unti-unti siyang nagde-degrade yung pagka-vivid nung information na yun. Hindi mo na mapiga. Ngayon, yung iba ginagawa, kumukuha ng inspiration sa Pinterest, sa Behance, doon sila kumukuha ng mga magta-type sila ng magta-type sila ng mga keywords eh. Halimbawa, tropical, summer, ganyan. Ano kaya magandang idea ngayon? So may mga keywords yung gamit nila, sabay nyo lilitaw. Tapos may makikita sila mga similar dun sa iniisip nila na naisip na pala ng iba. Diba? Pero Mm. medyo enhance na lang nila. Gagawin nila yun sa sarili nilang line art o drawing style or composition. Parang ganun siya. Ayun. Pero sila pa rin yung magpo-produce ng sarili nilang art. O kung gagawa man Yes. sila ng logo. Ganun. Baka yun yung gusto nilang gawin sa AI. Kaso, yun nga, sa pag-conceptualize, kung gagawin mo sa AI, magaling ka sa keywords, doon ka mag-produce, sabay, kumuha ka ng sarili mo. Hindi yung kung ano yung binigay ni AI, yun na yung gagamitin mo. Diba? Tawag dito, balik tayo saglit. Nahirapan ka bang mag-adjust from traditional art to digital arts? Oo din eh. Kasi mouse gamit mo eh. Hindi ko pa bumibilit na. Mula ganun sa ganun eh, diba? Nagiging komang yung Ang hirap nun. Hindi, sabihin na Ang lang hirap natin na nun. yung mga yung mga mga dala ko from traditional to digital. Yung ito hindi na ko meron kasi akong mga nakikita na graduate ng mga marketing advertising. Pero mahina sila doon sa yung sa traditional. Pagka sa traditional kasi somehow ang tawag doon, ano ba yung term doon? Kung gagawa mo ng paraan, 'di ba? Kung hindi ka marunong sa tool, gagawa mo siya ng paraan eh. Tapos magagawa mo pa rin. Kahit MS Paint lang yung gamitin mo, makakapag-produce ka ng magandang art. As opposed to Totoo, doon sa totoo. gumagamit ng mga professional tool, 'di ba? So, hanggang sa matuto ka gumamit ng professional tool, talagang matindi yung kalalabasan. So, yun yung edge ng mga galing ng traditional. So, kaya mo gumawa from the scratch eh, no? From scratch yung ka. Kasi merong mga nakikita ko na pumupulot lang online, sabay pinagsasama-sama. Diba? Kumukuha ng mga templates. Ganun. Pero, actually, yung question ni Dwayne, tawag dito. Naging struggle ko rin yan nung nag-architecture ako. Nung nag-architecture ako, puro linya with ruler yung gamit. Kundi ako makapag-drawing na maayos ng freehand. Ang laking transition din nun. Tapos hindi ko alam kung sino na yung susundin ko. Freehand o may ruler. Parang natali din ako. Parang box yung pakiramdam nung nagro-ruler ako. Tapos ganyan din, nung nag-ano ko ng graphic design, medyo bumalik ng konti. Doon sa traditional, sa puro linya, bumalik ako ng konti dito sa freehand kasi kahit pa paano, nakakagamit ako ng mga curves. Ganon. Diba? So parang onting adjustment lang siguro sa tool, makakapag-produce ka din naman ng kaya mo, ang mga gusto mong makita sa mga images. Diba? May mga pros and cons lang din siya, pero overall, okay, manageable naman. Tita, Saka no? Iba pa rin yung feeling ng traditional art kasi hindi, may dinagdag lang ako doon sa sinasabi ni Benedict. Na yun nga, yung sa traditional art, bukod sa mahirap mag-transition, sa traditional art kasi mas malaki yung emotions na investment mo eh. Kasi kunyari ang gamit mo charcoal, madudumihan ka.
Kung gamit mo yung mga crepas, kailangan mo siyang ang tawag dito, may mga times na kailangan mo gumamit ng papel or bulak para isin siya, smear mo siya. So iba yung traditional art talaga dati. No? Alam mo, agree ako dyan sa sinabi mo. Mas ano siya, Sa parang, architecture, di ba may AutoCAD na ngayon? AutoCAD ginagamit namin. Hmm. Kaya parang wala nang ano eh. Pero mas agree ako agree ako sa sinabi mo, parang mas may soul dun sa traditional. Mas yung emotional tsaka emotionally and parang mas mentally and emotionally satisfying pagka natapos mo yung trabaho mo. Sa kasi pagka humarap ka sa computer, may ginawa ka, alam mo lang may dapat kang gawin eh. Ito yung kailangan mo matapos, di ba? Ito yung gusto mo makita. Pero yun na yun eh. Parang walang paano masasabi? Parang walang nangyayaring parang sabing relief. Parang work lang siya talaga, no? Work lang siya eh. Iba sa sinasabi mo yung mga crepas, may charcoal. Alam ko yun eh. Yung pakiramdam na gano'n na parang ano ba yung tawag yun? Parang hindi meditation, nakalimutan ko lang yung term eh. Pero parang may relief. May relief na makukuha pagka yun natapos mo yung gagawin mo. O na-express mo yung kailangan mo express. So meron may may ASMR doon eh, yung sa tunog ng lapis pagka nag-scratch ka. Di ba? Yung dumi ng kuko mo. So ay frustration pag nabali yung yung dumi ng kuko mo. Totoo yan. Kala mo kalabasa, crepas pala na. Oo. Ginano mo pa. Pareho kasing ulam mo. Parang iba lasa. Lasang langis. Ayun. So kung ang tawag dito, kung meron kang maipapayo sa sa mga kabataan ngayon nasa linya ng sining. So yung from your own experiences, lalo na ngayon, maganda galing sa'yo kasi from traditional, ngayon na ginagamit mo is digital na. Iba-iba kasi ng context eh. Tsaka iba-iba ng parang walk of life eh. Pero kung kung usapang pagiging masaya lang, tsaka makontento ka sa buhay mo, siguro follow your gut, follow your passion, yung niche mo, yun ang masterin mo. Kasi mapansin ko sa few decades na tinagal ko dito sa mundo, yung trend umiikot eh. So yung mga akala mo sabihin nila na walang pera, eventually sa inyo mapupunta yung spotlight eh. Diba? Parang pag pinilit mo kasi yung sarili mo, tas nag-stick ka na doon, baka bandang huli pagsisihan mo eh. Yung air mats ko, tawag dito. Pinipilit ako mag-nursing dati kasi nag-uso yung nursing. Di ba? Uy, nawala si Jonel. Sige lang. Tuloy mo lang. Babalik yan. Yun, tawag dito, pinipilit ako ng air mats ko na mag-nursing. Pag tinuloy ko yun, sigurado, parang ng buhay ko ngayon. Hindi masaya, di ba? Bitter, ganun. Kasi, hindi naman sa inaano ko yung ng mga nursing. Pero ibig sabihin, personally, hindi yun ang preference ko. Hindi ako masaya sa ganun. Di ba? Yun lang naman. Pero, yun nga, tapos meron mga nag-shift ng kasi, may mga nag-shift ng niche. Di ba? Oo. Kung yun talaga yung gusto mo, halimbawa, in general, kahit sa graphic design o sa sining, 'di ba? Maaaring hindi ka masyadong napapansin ngayon, pero masterin mo lang eventually. May makakapansin 'yan, tapos kung ikaw yung specialist niyan, ikaw yung talagang lalapitan. Marami akong nakitang ganyan kahit saan, kahit sa merong luthier dito eh. Luthier yung gumagawa ng gitara. Oo. Hindi sila dati napapansin, tapos parang kasi yung mga tao nung dati brand conscious eh. Yung kinukuha lang nila mga gitara, mga galing sa Japan, galing sa Amerika, ganyan. Mga brand na Kala ko ganyan. lumanog eh.
Hindi lumanog. Akala ko nga kahileran yung lumanog eh, yung LG. Shoutout sa LG. Hindi, parang hindi sila na, ewan ko siguro, ako hindi ko sila napapansin, yung iba siguro napapansin sila. Pero yung mga earlier works nila siguro, parang hindi pa ganun ka high quality. Pero ngayon, lahat sila yung tinatakbuhan. Eraserheads, sila yung ginawang tech nung huling Concert. guitar tech nung yung huling concert nila. Ngayon, Mhm. tawag dito, ganun sila ka-specialist. Tsaka hindi nila tinuturing na competition yung mga dito. Kasi dinadala nila sa international scene yung mga yung production nila. Yun yung mga clients nila, mga big shot. Anyway, ibig sabihin, syempre yung investment nila ng oras, tsaka wala namang guarantee, oras at pera, pero tinutukan pa rin nila regardless. Diba? Marami akong nakikita ganyan tinutukan nila regardless. Kahit yung isa sa mga paborito kong banda, yung NoFX. Nagtutour sila, meron silang van. Kasi 'di ba sa States by land pwede ka mag-travel from state to state, 'di ba? Matagal nga lang, Oo. tsaka magastos sa gas, makakapagod. Tour sila tapos kung ano lang yung dala nilang damit, ano dala nilang gear, wala naman silang wala silang fan base eh. So, minsan dun sa tutugtugan nila na bar, 2 lang yung tao, 6 lang. Minsan yung bartender lang yung nakikinig sa kanila, yung nagche-cheer sa kanila tapos yun, parang lugi-lugi pa sila. May documentary ako napanood nila, na ano nila yun, documentary nila napanood ko. So eventually, nag-click, marami na nakakilala sa kanila hanggang sa ayun, naging milyonaryo sila, nagkaroon sila ng sariling recording label. Ayun yung mga banda yung lumalapit sa kanila para mag-record dun sa recording label nila. 'Di ba? So, tawag dito, so tumutugtog sila out of kung kailan nila gusto, walang nagko-control sa kanila. Dati talamak yung pagka nag-sign up ka sa amin, required kayong gumawa ng 10 album within the next 8 years. 'Di ba? 'Pag hindi, kayo magbabayad sa amin, gano'n. Tas kailangan ganito yung gamit niyo, ganito, show niyo ganito karami, ganyan. So, para kayong nagtatrabaho talaga. Tapos parang hirap ka pumalag kasi 'pag pumalag ka, yung ma-sign ka sa recording label dati parang once in a blue moon, kain pride ka talaga eh. Lunukin mo talaga yung pride mo eh. Kaya sila, parang hindi na nila kailangan gawin yun kasi may sarili silang recording label sa kanila yun eh. Kung kailan nila trip tumugtog, 'di ba? Kailan saan nila trip mag-tour, wala nagko-control sa kanila. So, gano'n lang. Parang gano'n din siguro sa kahit anong larangan, lalo na dito sa graphic design sa kung ano mang linya ng sining. Mhm. 'Pag sinundan mo yung gusto mo, susunod din yung pera siguro eventually. So, parang kung yun yung kailangan mo siyempre, kailangan naman ng lahat para mabuhay, 'di ba, para mag-survive. Pero kasi para sa akin mas matimbang yung yung well-being mo, 'di ba, moving forward. Kasi yung stress cancerous yan 'di ba? Kaya Oo, totoo. yung ginawa mo, yung kinuwento mo kanina, para sa akin good move yun. Kasi parang papatayin ka lang yan para sa pera sabay babayad mo rin sa ospital. 'Wag na, enjoy mo na lang. Si Dwayne Saka nga abonado pa replaceable. oo, Replaceable tayo eh. yun na nga hindi ka naman papalakin. Si Dwayne nga abonado pa 2,000 per month eh. Legit yun. 'Di ba? Ay, Hindi nga, parang siyempre kung magpapakaano ka, isipin mo mabuti. Ano ba, sumusunod lang ba ako sa dikta ng society o ano? Sundan mo na lang kasi isa lang buhay natin eh. Kung ano yung gusto mo talaga. Oo. 'Di ba? correct, correct. Para walang talo. At least na kung hindi ka man yumaman, nagawa mo yung gusto mo. Yan. Mhm. Oo. Walang Agree. regrets. Mm. Tama, Patato ka, tama. no regrets. No regrets. No regrets. Ah, No regrets. Regrettable na tattoo. May Oo. tattoo ka ba, Wala, Dix? wala. 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 Yun, Akala ko may tattoo ka din. inisip ko magpa-tattoo dati. Ay, inisip ko maging tattoo artist pero ayoko magpa-tattoo. Sabi nila wala daw tattoo artist na
Walang tattoo kaya di ko na tinuloy. Wala. Uy, meron. Yung mga Alam kilala ko rin ko. meron eh. May nakita rin ako eh. Pero parang yun yung common na ano eh, di ba? Notion na. Yun nga lang parang unusual na nagtatattoo sa'yo, walang tattoo. Imposible kasi, ay, hindi naman sa imposible, pero ang hirap naman, may inggit ka eh. Oh, ganda ng tinato ko doon ah. Subukan ko ang sarili ko. Di ba? Higitan mo pa. Ayaw mo patalo bilang tattoo artist. Oo, totoo. Huwag kang papasok dito sa shop ko hanggat hindi ko natatapos to. Ayaw pa daig. Ayan. So, may tanong ka ba kay Benedict, Tito Nel? Wala na. So, masyadong, ang tawag dito? Chill ang kwento Somehow ako, natin. for me, inspirational yun kasi, parte tayo ng, ano yun, sorry? Sabi ko, chill lang ang kwentuhan. Tuloy mo yung sinasabi mo. Ano yun? Nawala na naman ako, walang yan. Chill yung kwentuhan. Tsaka, medyo inspirational yung naging, ang tahak ng takbo ng buhay ni Benedict for an artist, di ba? Kasi, natatanda ko, si Benedict, siya yung madalas kong makausap nung college pagka, tungkol sa art. Kasi di ba, dati may mga subject tayo na kailangan mag-perform gumawa tayo ng skits, di ba? Wala nang utang na loob ko dito kay Benedict kasi pumayag itong maging main actor eh. Remember mo yung Benedict? Nag-perform tayo sa ibang college. Yung sa stage. Tapos nanggaling ka sa audience para lang magkaroon ng malaking impact. Nagulat. Titignan nga ako sa labas. Ayos yun. Nakilala nila ako. May mga nakakilala sa akin. Sabi ko, alam ko maliit na kami sa stage eh. Kaya di ako naiya, kasi akala ko maliit na tayo sa stage. Yung mga nakakilala sa akin sa labas. Di ba? Kala ko sa ano ka, sabi gano'n. Kala ko sa architecture, ganun ginagawa mo doon. Nakita mo ko? Oo, adik ka eh, sabi sa akin. Malaking tulong si Benedict noon sa section natin. Salamat. So bigyan natin ng pagkakataon si Benedict na i-promote yung kanilang graphics company, graphics firm. Wala lang yun. Pero sige, kung may ipapagawa kayo, visit nyo lang yung Baja Graphics PH. Kung meron kayong mga branding, kailangan ipa-branding, mga logo designs, ganyan, sticker and t-shirt designs. Usap lang tayo doon, message nyo lang ako, madali naman ako kausap. Kuha tayo ng solution kung ano man yung gusto nyong palabasin, di ba? Translate natin yung ideas nyo into something visual. Yun. Ayun lang. Salamat. Correct. So last order na, Uncle D. Okay lang ba ako na lang mag-last order? Yun na bahala. Hindi, ayun. So sa issue natin ngayon, ang art kasi para sa akin, meron niyang ibig sabihin, So ART means your ability to reproduce talent. And masasabi mong art siya kung yung reproduction na yun is galing mismo sa talento mo at hindi mo lang kinuha basta-basta galing sa iba. So I think yun yung art for me. So maraming salamat Benedict sa pag-guest, sana hindi ito yung last and may imbitahan ka pa namin lalo na doon sa napag-usapan natin. Yung kulto. Yung kultong gagawin. Sige. Ayun, so maraming salamat ulit sa mga Maraming salamat ulit sa mga nakikinig. Ito na naman ang isang episode ng Two Battles Podcast kung saan ang mga issues sa lipunan ay pwede natin gawing pulutan. Ako uli ang inyong mabait na tangyero, si Tito Nel. At ito ulit si Uncle D. At yung guest, si Benedict. Yon. Sabi nga ni Mami Grace. Okay na to. Okay na to. Okay, so, salamat. Magandang umaga. Thank you.